What if naengkanto ang school field trip nyo? Anong gagawin mo? Ako nga pala si Mika Javier, teacher ni Ira Michelle Javier. Ira ang palayaw niya. Naengkanto na ba kayo? Kami, oo. At ito ang kwento namin. Teacher ako ng GMRC sa Calamba Elementary School. At paborito kong estudyante itong si Ira. Mabait at matalino siya. Last week, nag-organize ako ng field trip para sa klase kong Section C. Pupuntahan namin ang Barasoin Church sa Bulacan. Maiingay ang mga bata at natutuwa dahil nasa field trip sila. Nagdala din ng merienda si Ira para sa mga classmates niya. Kasama ko din ang principal naming si Catherine at ang driver naming si Manong George. Ngunit pagdating namin sa expressway, tila parang nabulag kami sa isang malakas na ilaw. Ang akala ng lahat ay nabangga kami. Pero pagising namin, ang school bus na sinasakyan namin ay wala na sa expressway. Nagulat kaming lahat dahil ito ay nasa isang isla na. Takang-taka kaming lahat. Si Principal Catherine nagpapanik at sinusubukang tumawag gamit ang cellphone niya. Pero wala daw siyang signal. Chinek din namin ni Ira ang mga phones namin at tama nga si Principal Catherine. Wala ngang signal. Nasaan na kaya kami? Sa Luzon, Visayas o Mindanao? Nasa Pilipinas pa kaya kami? Buti kalmado ang klase kahit nawawala na kami. Hindi ko rin alam kung paano kami napunta dito. Bigla lang may isang nakakabulag na ilaw at next thing you know, nasa kawalan na kami. Naengkanto kaya kami? Isa-isa naming pinababa ang mga bata ng bus at tumingin sa may beach. Walang tao at wala rin akong ibang islang nakikita. Mukhang natrap kami dito ah. Maya-maya ay lumapit sa akin si Ira at may kasama siyang isang batang babae. Ang pangalan daw ng bata ay Princess. Pilit kong tinatandaan kung kasama siya sa Section C. Pero wala talaga akong matandaan. Sabi ni Princess sa amin, meron daw siyang nakitang mga bahay sa may looban ng isla. Ituturo daw niya ang daan at sundan lang daw namin siya. Natuwa naman kami sa sinabi niya kaya nagsimula na kami maglakad. Pagdating namin sa gitna ng isla, may nakita kaming iba't ibang bahay at buildings. May 7-Eleven, may Jollibee din at may playground. Madami ring magagarang kotse tulad ng BMW at Mercedes-Benz. Meron ding bangko at nakakalat lang ang mga pera. Agad naman tong pinagkukuha ng mga bata pati na sila Manong George at Principal Catherine. Pero ang nakakapagtaka, parang nilindol ang isla. Sira-sira at giba-giba ang mga struktura at kalsada. At ang nakakapagtaka sa lahat ay bakit walang mga tao dito? Para siyang deserted town. Naglibot-libot kami, pero si Princess, pilit na kaming iniyaya para maglaro. Pero walang gustong makipaglaro sa kanya dahil lahat ay gulong-gulo dahil sa napaka-misteryoso ng lahat ng pangyayari. Kasama na ang lugar na ito. Pumunta muna kami sa Jollibee at naghanap ng makakain. Walang tao rito at tumiretso kami sa kitchen. Pero pag-check namin ang mga chillers dito, nabubulok na ang mga pagkain. Parang ilang linggo na itong iniwan. Pumunta din kami sa 7-Eleven at parehas din ang kondisyon ng mga pagkain. Buti na lang merong mga delata at ito ang tinanghalian namin. Habang kumakain, nagsumbong sa akin si Ira dahil kinukulit ni Princess ang buong klase na sumama sa kanya at makipaglaro. Nagalit si Principal Catherine kay Princess at pinagsabihan ito. Nang matapos kami kumain, lumabas na kami sa 7-Eleven at naglibot uli. Wala pa rin kami makitang tao. Nadaanan namin ang playground at nagyaya na naman si Princess makipaglaro sa amin. Pinagalitan naman siya ni Mang George. Napakakulit daw ng batang ito. Habang nagagalit si Mang George, tinawag ako ni Ira at may nakita daw siya sa playground. Meron siyang nakitang mga kalansay ng tao. Kinilabutan ako. Niyakap naman ako ni Ira. Sabi ni Ira, hindi kaya ito ang mga tao sa islang ito? Pero biglang nabalot ng ingay ang buong isla. Biglang umiyak ng napakalakas si Princess dahil pinapagalitan ni Mang George at Principal Catherine. Pagkatapos nito umiyak, biglang sigaw nito sa amin. Dahil ayaw nyo makipaglaro sa akin, pwes, ako na lang ang makikipaglaro sa inyo. Nag-ibang anyo si Princess at naging higante ito, kasing laki ng mga buildings. Sabi ni Mang George, ano ka Princess? Isa ka bang engkanto? Sigaw ni Princess, hindi. Isa akong Nephilim at ngayon ay maglalaro na tayo.
Pinulot ni Princess si Mang George at isinakay ito sa BMW at naglaro ito ng kotse-kotsehan. Binangga niya ang kotse sa isang building at on the spot ay namatay si Mang George. Natakot ang lahat at nagsitakbuhan habang hinahabol kami ni Princess. Hinawakan ko ang kamay ni Ira at tumakbo kami ng mabilis papuntang beach. Habang tumatakbo kami, naririnig ko ang sigawan at iyakan ng bawat bata. Nang makarating kami sa beach, buti at may nakita kaming maliit na bangka. Sumakay kami at tumakas na sa isla ng higante. Habang nasa bangka na kami, tinanong ako ni Ira kung paano naging engkanto o higante si Princess. Sabi ko sa kanya, mas nakakatakot pa sa isang engkanto si Princess. Ang Nephilim may isang maligno na nasa Book of Enoch. Ang Book of Enoch ay dating parte ng Holy Bible pero tinanggal ito. Ayon sa Book of Enoch, ang mga fallen angels ni Lucifer ay napunta dito sa lupa pagkatapos ng giyera sa langit. At kapag ang mga anghel o demonyo na ito ay nagkaroon ng anak, Nephilim o higante ang magiging anak nila. Maaari ang lahat ng bagay sa islang yon ay pinagkukuha ng Nephilim at dinala sa islang ito para may mga laruan siya. At ang bus namin ay kinuha para maging laruan ni Princess. Natakot si Ira sa sinabi ko at niyakap ako. Dumaan ng ilang araw at nasagip din kami. Sabi ng mga tao, matagal na daw kaming hinahanap pati na ang buong Section C. Hinanap nila sa akin kung nasa na ang principal, driver at iba pang mga estudyante. Yun nga lang, hindi ko maturo kung saang isla kami nanggaling. What if laging pabibo ang classmate mo? Maaasar ka ba? Ako nga pala si Shani Navi Bello, grade 5, taga Baleno, Masbate, at ito ang storya ko. Tulad mo, marami akong crush sa school. Pero ang pinaka-crush ko ay ang classmate kong si Noah Drio. Hindi siya matangkad, hindi rin siya pogi. Pero matalino siya. I prefer brains over bronze. Lagi kasi siyang nasa honor roll, nasa top 3 siya last year. Pero kahit crush ko siya, wala akong lakas ng loob na sabihin ito sa kanya. Naniniwala pa rin ako sa sinasabi sa akin ni nanay na ang lalaki dapat ang nanliligaw. Okay na akong nakikita ko siya sa class everyday. I will love him in silence. Pero this school year, mukhang may kalaban siya sa honors. Meron kaming transferee student. Ang pangalan niya ay Alexis Ancheta. Madaldal ang lalaking ito kahit bago pa lang. Parang mga kaklaseng babae ko lang ito. Cause for a guy, he talks too much. Di tulad ni Noah ko, tahimik lang pero pag nagsalita, may sense. At ang isa pang nakakainis sa transferee student na ito, OA magpabibo. Pabibo lagi sa recitation, hindi man lang magbigay ng chance sa iba. Pero one time, nagkamali siya sa recitation at tinawanan namin. Feeling ko hindi lang naman ako at si Noah ang naaasar sa kanya, kundi ang buong klase. Pati kung ano ang iutos ng mga teachers namin, lagi siyang nag-volunteer. Pabibo talaga to the max, sobrang OA. One time nga, gusto mag-volunteer ni Noah sa isang charity event namin. Pero inagawan pa rin siya ni Alexis. Nakakaasar talaga. Nakita ko sa mukha ni Crush na asar siya. Sabi ko sa loob-loob ko, kagantihan ko to balang araw. Last week, nag-field trip kami sa Batongan Cave sa Mandaon, Masbate. Tinabihan ko si Crush para masaya ang biyahe. Pagdating namin sa Batongan Cave, natakot ang buong klase dahil madilim ito at maraming paniki. Pero sabi ni teacher, sundan lang siya at huwag matakot. Ngunit habang naglalakad kami sa kuweba, may naririnig kaming boses sa likuran namin. Parang may matandang humihingi ng tulong. Natakot kaming lahat. Sabi ng teacher namin, huwag daw namin pansinin. Baka engkanto lang daw ito or aswang na nagpapanggap na matanda. Pero hindi namin to ma-ignore. Paulit-ulit pa din ang boses sa kuweba. Hinawakan ko ang kamay ni Noah so I can feel safe. Hinawakan niya din ito ng mahigpit. Maya-maya, narinig namin si Alexis. Biglang nag-volunteer kay teacher. Sabi niya, baka totoong matanda ang boses na naririnig namin at kailangan ng tulong. Kaya hahanapin daw niya sa kuweba. Sinuway siya ng teacher at pinagsabihan na wag itong gawin. Pero bigla akong sumingit at sinabing, sige Alexis, hanapin mo. Tiyak ako, magiging hero ka pag nakita mong matanda. Ginatungan naman ito ni Noah. Sabi niya, good idea daw yon.
Hanggang sinabi na rin ng iba pa naming classmates na ituloy niya at hanapin ang boses ng matanda. Umalis naman si Alexis at tinanap ang nakakatakot na boses. Alam nyo, yan ang kahinaan ng mga pabibo. Utu-utu din sila. Sinubukan ni teacher pigilan siya pero tumakbo na si Alexis palayo. Hanggang sa pagkalabas namin sa kuweba, hindi pa rin lumalabas si Alexis. Sinubukan siyang balikan ni teacher pero pagkatapos ng ilang oras, hindi niya pa rin ito makita. Parang nag-guilty tuloy kami sa pambubuyong ginawa namin. Pero sabi sa akin ni Noah, okay lang daw yun. Choice naman daw ni Alexis hanapin ang nakakatakot na boses sa kuweba. Sabi sa amin ng mga taga roon, dapat ay hindi raw kami nakikinig sa boses sa kuweba. Tumulong rin sila sa paghahanap. Pero isang linggo na ang nakakalipas at hindi pa rin nila nakikita si Alexis.